system na pinapagawa po ninyo sa akin. And para po mademo ko sa inyo is yan, nag-video po ako. Then, din po muna tayo sa registration ng student para mag-register sa accounting. Yan, login lang po tayo. Dito po is, meron po tayo ditong, wait lang po. Yan, meron po tayo ditong ito po yung registration po, addition ng customer, RFID po nung student, full name, username ng student, password, birthday, initial balance yung gusto po natin lagyan. Ayan. Makikita nyo po dito, nakatago po yung RFID at balance niya kasi po hindi po natin pwede ilabas kasi nga po yan, yung confidential po kasi ang RFID kasi po ginagamit sa mga transaction. Okay po. So kaya po ang nilagay ko lang po dito is yung sa student and yung full name at username po niya sa birthday. Then dito po pwede rin po nating i-active or ano pa yan, disable or enable po yung account ng student kung gusto po natin. Then para naman po makapag-withdraw is pwede natin pong pindutin yung student, i-search po natin ito, kunyari po Ariston, ayan. Then i-select lang po natin, ayan, select, ayan. Lalabas na po yan. Then kung gusto po natin mag-cash in, ayan. Enter lang po natin yung balance, kunyari po 100, add funds. Ayan, ayan. Papaano po tayo dyan? Since yun nga po, ito po ay kailangan ng confirmation ng student, kaya po meron po dito dalawang pagpipilian para po ma-verify yung student. Yung RFID card po niya at saka yung kanyang password. Pero RFID na lang po yung gawin natin for demonstration po. Ayan. Ayan. Meron na po, nakapag-cash in na siya. Then kung gusto niya lang po i-withdraw yung balance, ayan. Withdraw balance. Nangangailangan pa rin po ng RFID. Ayan. Ayan po. Withdraw po tayo. Withdraw po natin 100 na inano natin kanina. Ayan. Withdraw. Then confirmation po. Second confirmation po. Once na gusto po natin ma-access yung balance po ng confirmation. And then kapag po naman i-withdraw natin, add po rin po ng panibagong confirmation ulit. Para dalawa po yung security. Ayan. Then, para po naman po ma-view natin yung transaction is kailangan din po natin ng RFID. Ayan. And po, makikita nyo po dito, ayan yung kanyang transaction na balance. Nag-cash in tayo kanina. Ayan. And then, nag-cash out, ni-withdraw natin, cash out. Ayan. Yung date kung anong oras. Ayan. Then, ayan. Nag-balance inquiry din tayo, makikita rin natin. Sa balance inquiry naman ganito. Ayan. Ano lang natin. Okay. Dito, ayan. Balance inquiry. Tapos print. So dito naman, sa printing naman is may settings tayo dito na pwede ka mamili ng printer, which is ngayon thermal printer yung ginamit ko. Pag automatic, hindi na siya hihingi ng confirmation bago mag-print. Pero kapag naman manual is, wait lang po may tao lang po. Makikita nyo po ano po dito is automatic. Hindi na po siya mahingi ng confirmation bago mag-print. Dito naman po sa manual, isihingi po siya ng confirmation bago mag-print po. Dito sa disabled, hindi po magpiprint ng resibo. Try po natin itong manual. Try lang po natin yung balance po. Ay yung cash in. Okay, add tayo sila ng 100. Okay. Then verify natin. Ayun nahingi siya ng confirmation bago siya mag-print. So, ganun lang po yan para dito sa settings na to. Kapag naman po naka-disable, ayan, disable natin. Ito po yung selection ng printer. Kaya po, pag po tayo malilito, dapat i-select po natin yung thermal printer natin dito. Ayan, save settings, cash in. Ayan, try natin ng 10 pesos. Advance. Ayan, verify. Ayan, hindi na po nahingi hindi po siya magpiprint, naka-disable po siya. Check po natin sa transactions kung nag-take effect po yung ginawa natin. Verify. Ayan, 10 pesos. Ayan. So, ganun lang po yun. Yung sa sa pagka ng admin. Sa paano naman po i-edit yung profile ng student is dito lang po. Ayan. Confirmation ulit ng student, kung anong RFID o kaya password. Ayan. Yan. Pwede po yung edit dito yung RFID niya. Yung bago niyang password. Yan. Kung active ba siya o disabled. Ayan. Pwede nyo po i-edit dito.
Tapos dito naman, kung hindi nyo po mahanap dito, pwede nyo po i-search via RFID. Yan. Lalabas pa rin po yan. Try po natin dito. Ayan. Ayan. Pwede nyo lang pong ilagay dyan, tapos i-scan na po sa RFID. Lalabas po yung RFID natin. Ayan. So, yun lang po yung sa accounting po. Then, log out. Punta naman po tayo sa, sa admin. Yan, dito po sa admin. Dito po muna tayo sa dashboard. So, makikita nyo po dito is yung recent transaction, sales trend. Ito po yung sales sa 7 days. Yung gaano kataas po. Ayan. Computation po niya. Then, yan, pag pumunta tayo dito, mapupunta tayo sa sales. Ayan. Then, dito naman is yung today's transaction, product sold. So, tapos, pwede nating isort yan dito. Kunyari, gusto natin makita yung from 26 to 30. Ayan, na sales. Ayan. Pakikita na natin ilan yung transactions, gaano kadaming completed, ilan yung na-void, ilan yung na-return. Ayan. Tapos, ilan yung low stock. Ayan, makikita natin dito. Ayan. Yan, tapos yan, kung ilan yung return, yan, yung first time transaction, makikita natin dito, ilan yung ating transactions, 13. Okay, tapos ilan yung product na sold, 29, ilan yung to ating kita, 651. Yan. So, yun lang yung sa dashboard natin. Pwede naman nating edit na today. Yan, default yan, today natin. Tapos sales naman is, sa sales naman, di ganito yan. May nakalagay dito, start transaction session. So ito yung start transaction session is pag hindi pa nagsisimula, hindi tayo pwede mag-process. Halimbawa dito, binuksan natin itong POS. Yan. Bili tayo, nagbayad. Cash is 30 pesos. Yan o, hindi tayo makapag-start hanggat inactive yung session. Ibig sabihin, makakontrol natin kung kailan lang tayo magkakandak ng sales. So, may enable ng admin kung, kunyari, ayaw mo na ayaw mong hindi makaka-access yung ibang cashier hanggat hindi ina-allow ng admin na mag-start transaction. So, ibig sabihin, walang mangyayaring transaction hanggat walang pahintulot ng admin. Okay, ganun lang yun. Punta tayo, balik tayo sa admin panel. Start natin itong sales transaction. Ayan, start session. Ayan, makikita mo ito, daily sales, profit, product sold. Sales history naman is makikita mo, kunyari, di ba ito, pag nag-end ka ng transaction, mare-record dito yung transaction na yon. Then makikita mo dyan kung ano yung benta, ano yung mga nabenta sa araw na to. Yan, ilang alcohol. Bawa na lang itong product na example, ilang alcohol, magkano yon, ilan yung sales, ilan yung ano yung cost niya, price, cost, tapos yung kanyang profit. Ayan. Makikita mo yan dyan. Tapos makikita mo dito ang total sales, total profit, yan, sold transactions, ayan. Sino yung nag-start, sino yung nag-end ng transaction na yon, at gaano katagal yung session na yun. Ibig sabihin, kung 8 hours isang araw, mamamonitor mo rin kung hanggang anong oras lang nagtinda yung yung cashier. Pwede tayo mag-print ng report dito. Ayan, ayan, mapiprint na yung report. So, today's sales report. Okay. Ibig sabihin, mapiprint natin yung today's sales report ngayon. Ayan. So, i-print lang natin sa since ito hindi to pwedeng sa X58, so sa thermal printer natin sa Adobe PDF natin i-print yan para mag-save. Dapat yun nga, may Adobe session report. Yan yung session report natin. Okay. Since na-save ko na siya kanina, edit lang natin. Kaya create pa siya eh. Yan. So, ito yung sales report natin. Ayan, makikita nyo dito. Zoom natin. Ayan. Makikita natin dito. Same dun sa ating print kanina. Ayan, 50, 30, 200 ang sales. Profit 80. Good. Ito yung total sales. Ayan, profit. So, close na natin to. Close na natin. Then, gusto na naman natin i-print yung isang buong report is dito lang, generate report all sessions. So, gusto natin is Excel or pero pwede naman dito na. Ganun, ito.
Kung makikita nyo dito is, print natin. PDF ulit natin i-print. Paliwanag ko sa inyo yan. Okay, punta tayo dito. Ayan. Dito sa sales report naman ito, ang piniprint niya is yung sales kada araw, hindi sales kada product. Ito pag generate nyo yung all sessions report. All sessions report, ibig sabihin, ipiprint niya lahat ng existing sessions sa system. O yan, copy admin sa December 27 is walang benta. Ayan, December 26, 27 pala, may benta na. Ayan, ibig sabihin, 3 araw nag-start at end yung session. Ayan. Testing pa lang kasi ito kaya para-pares yung date. Ayan, makikita yung total sales, total profit, yan, sold. Ayan. Makikita nyo yun dito. Basta natin to. Pwede naman din tayo mamili ng anong range lang yan. Kung kunyari, gusto nyo lang makita yung monthly sales nyo. Ayan, kukunin nyo yung from December 1 to December 30 na sales. Yun lang, ganun lang yung gagawin nyo. Ayan natin i-print, ayan. So ayan, magpiprint lahat ng from December 1 to December 30 na print. Ayan, nakalagay session 12:01 to 12:30. Ayan. So, ganun lang yun. So, nga, naka-start na yung session. Punta na tayo dito sa mamaya natin i-discuss yung session na yan. Punta na tayo dito sa products. Paano ba mag-create ng products? So, dito is magkabukod nga pala yung stocks natin at saka yung sa products. So, dito, add muna tayo. Add. Kunyari ay, pwede tayo mag-generate ng ating sariling code. Kunyari ay, Coke. Coke yung ating gustong tapos yung price is, kunyari 25. Tapos yung cost natin ay 12. Then category, pwede tayo mamili dyan. And yan, active, inactive, o apply this bot. Mamaya tuturo ko din sa inyo kung paano yung apply this bot na yan. Pero wag muna tayo Itong add-ons naman is, kunyari, battle. Ibig sabihin, kada may masesale na Coke is, may mabebenta rin na battle. Yun, ganun lang. So, ayan, select na natin to battle. Okay. Battle, okay na. Tapos, add variance naman, di ba? Halimbawa, sa ko kasi meron tayong mismo. Tapos yung 1.5 saka 2.5, ayan, tayo is mismo 250 ml, kunyari 250 ml, tapos price nito ay yun 25, tapos yung cost ay 13. Kunyari pwede tayo mag-generate ng kanyang SKU, ayan 250 to 5 ml. Ayan, tapos pwede pa tayo mag-add ng isa, kunyari ay 1 liter. Okay. Then 60 pesos and 30 pesos. Halimbawa, ganyan. Ayan. Tapos save na natin. Wait lang. Ayan. Double check. Ayan. Pwede nating i-print nga pala din itong i-save natin. So, yung Coke? Ito yung Coke. So, dito naman, pag pinindot natin itong barcode, is pwede nating ma-print yung barcode niya. Kunyari, ito yung base barcode. Ito yung secondary. Kunyari, gusto natin ma-print ito, i-download lang natin. Ayan. Mapiprint niya PNG file yan. Yan, pwede natin magamit kung tayo ay maggawa ng mga dito. Kung gusto natin gumawa ng barcode based na menu. Ayan pwede na print na natin yung barcode. Ayan. Yung PNG natin. Ayan. So yan, pwede na natin i-print yan sa papel. Then, manage stock naman. Same stock, pag ada tayo ng product is pwede na natin siya lagyan ng stocks. Dito yan. Paliwanag ko muna sa inyo. Yan. I-full screen lang natin. Yan, may nakalagay ito. Low stock, in stock, at saka yan. Nakalagay niya. Yung low stock is nakabase siya dun sa quantity alert. Mawa, 5. Pag tumabot ng 5 yung product is maglo-low stock siya. Pag naman in stock is, yan. Ibig sabihin, lampas siya dun sa quantity alert. Dito naman may tatlo tayong current stock, adjustment, admin stocks, at saka transaction adjustment pala. Sorry. So hanapin natin yung Coke kanina. So yan, nakagawa na siya ng dalawang variant. So add tayo ng variant ng dalawang kunyari ay 10. Ang pong Coke.
Ayan, may 10 na siya. Then dito naman is lagyan natin ng 7. Ayan. So meron na tayo diyang stock. So dito makikita natin yung pagbino natin. Makikita natin stock history, kailan siya nag-restock. Ayan. Copy admin, restock, reason, restock. Ito yung mga nakaraan eh, no? Stock, deduction. Yung sa deduction naman is, ayan, kung kailan nabawasan. Ayan, tapos ito naman, para ma-monitor natin kung nagbabago ba yung ating, kung nabago ba yung ating, ng admin mismo, is pwede natin dito, yan, i-manually adjust. Kunyari ay gusto mo i-stock na lang ay gawin natin 20 yung yung o kaya bawasan natin, gawin natin, since hindi nga pwedeng dito magbawas sa stocks kasi system, pwede mong i-manual adjust na lang. Kaya 9 na lang yung gusto nating i-update instead of 10. Ayan, 9 na lang siya. So dito makikita natin yan sa admin adjustment. Okay. Ayan, binawasan natin manual adjustment. Ito naman yung ginawa natin kanina, restock. Ayan, restock. Tapos yung date. Ayan. So ganun lang yung sa manual stock. Pipindutin lang natin pag magre-restock tayo, yung plus. Ayan, quantity alert. Ayan. Set quantity alert kung ilan. Kunyari gusto natin 10. Ayan. Tapos yung quantity alert is ayan, magsi-signal yan kapag kapag malapit nang maubos yung stock. Makikita natin yan dito. Ayan. So admin adjustment, ayan, yun lang yun, yung logs ng yung logs ng mga deduction at saka restock. Dito naman sa transaction adjustment, ito yung nabawasan yung stock dahil sa transaction, hindi dahil admin yung nag-adjust. Ito yung admin ang nag-adjust ng stocks. Ito sa transaction yung POS or yung transaction sa sales na bawas, ayan, plus 2, ibig sabihin na return, ayan, purchase. So ayan, ayun yung nangyayari, history niya. Tapos is dito naman tayo dito, ayan, pwede tayo mag-print ng Excel or kaya yung PDF. Yan, admin adjustment, kung anong gusto nating i-create kunyari dito sa admin adjustment ng gusto natin, all admin adjustment, or kung gusto natin yung restock history lang or yung deduction history lang, or para di yung all admin. Tapos today or date range or last 30 days. Last 30 days ang ilagay natin. Ayan. Makikita natin lahat ng adjustment within 30 days. Ayan. Kaya natin i-print sa Adobe uli. Ayan. Adjustment last 30 days nakalagay. Ibig sabihin, makikita natin lahat ng kung kailan nabawasan, kung kailan nag-restock yung customer. Ayan, makikita natin dito. Ayan. Ayan, stock niya, sino yung mga nagbawas. Ayan. So, same lang din, ipiprint lang nun yung table. Then dito naman sa same lang din dito rin sa current stock. So i-print yung current inventory para ma-double check nyo. All stock, current stock, today. Okay, makikita na natin dito. Kung saan Excel ang gusto nyo, ayan, Excel stock report 2025. Ayan, makikita na natin yan dito. So na yun, ayan, stock report. Kailan natin siya generate. Ayan, natin dito, match ba? O, ito yung sa current stock ngayon, ibig sabihin, ayan, yung cafe 40 na lang, ayan, 40, 96, 5, 108, ayan, 92, ayan. So ito yun, makikita natin. So pag tinay naman natin i-print ng Excel, tayo natin, ayan, ganun makikita natin in stock. Okay, so ganun lang yun. Saka ito yung adjustment at transaction is history lang nito ng mga nangyari dito sa mga bawat product na to.
Ito naman is yung category, makipara ano natin, ma-sort natin yung mga product. Kunyari, gusto natin ilagay yung milk tea sa copy. Yan, ito, copy category, ayan, no? Milk tea yung nakalagay dyan. Ibig sabihin, pag pinintot natin itong copy category is makikita lahat natin nung niregister natin diyang product. So, punta tayo dito, balik tayo sa product. Ayan. Kunyari ito, kape, sa kape ito edit natin, lagay natin sa category ng kape ito, save. Pagpunta natin dito is ayan, nandun na siya para madali yung pag ano natin, pag pick up. Okay, admin panel, punta tayo sa categories, ganun lang yun, no? Paano mag-create, add lang, tapos yan kunyari ay drinks, ayan. Pwede na mag-add. Tapos pag nag-create tayo ng products, is yan, mag-edit tayo. Makikita natin dito siya. Ayan. Copy categories. Okay. Then sa ano naman, sa add-ons naman is, kunyari, di ba ito yung ano, saan ba natin nilagay na add-ons to? Sa Coke. Punta tayo sa OpenPOS. Sa Coke, sabi yung Coke, ito. Pag pinindot natin itong Coke is, ayan, may na-add na siya bottle, times 1. At yung add-ons, ibig sabihin, automatic na yan, mababawas. Kunyari, yung milk tea nyo kailangan lagi ng cup. So, ibig sabihin, pag yung cup dapat is yan, mababawasan ng isa doon sa stock pag bumili rin tayo ng milk tea. At yung bottle pala, sorry. Okay. Yan yung add-ons lang. Kunyari, mag-add-ons tayo dito ng, fork. Or stick. Stick na lang. Siyempre, lalagyan rin natin dito yan ng stocks. Kaya natin. Push lang natin to. Next, ayan, add-ons yung stock. Lagyan lang natin ng 100. Mamamonitor natin kung ilan yung nababawas na. Para mag-match dun sa sales ngayon at sa sales kahapon ng add stocks. Ayan. Add stock. Kunyari 100. Ayan. Open POS. Ayan. Saan ba natin nilagay yan yung add-ons? So, i-implement natin yung add-ons. Wait lang. Lagay natin yung add-ons dun sa price. Meron na yung price. Or sa fishbowl pala. Lagay natin. Sa 5 fishbowl is di 5 price. Ang baba na lang ganun. Ayan. Add-ons. Search lang natin. Stick. Ayan. Balik natin. Sa playbat. Ayan. Open POS. Tapos lang tayo sa fishbowl. Ayan may nakikita tayo. Stick. Ayan. Yan lang yun. Then, punta tayo sa add-ons naman is ganun lang din naman. Ang pwede mo i-edit. Battle. Pangalan naman ng bago. Tapos, ano pa ba? Yan. Sa transaction naman, makikita natin dito yung mga nangyari transaction nung mga nakaraang araw. Ayan. Ito, transaction ID. Yan. Sabihin mo yan, pwede mo uli i-print yung documents in a bond paper. Pero pag nasa POS ka, pwede mo siya i-print using thermal printer. Diretso na. Ayan, pwede natin i-print ulit. Ayan, ganyan ang lalabas na itsura nung ating ipiprint na transaction receipt. Kunyari, gusto natin ng hard copy. Transaction ID, kung kailan nangyari, anong oras, payment method, e-wallet, cafe, sino yung nagbenta, sino yung customer, and ano yung status, kung ano yung transaction na ginawa nila, ano yung remaining balance. Ayan. Yan, nakikita natin dito. Yan, e-wallet, in payment method, cash, amount, completed. Ayan. So, try tayo magbenta. Ayan, benta natin to. Pay is, kunyari is, yan, e-wallet na lang. Yung kanina. Yan, current balance. Ayan, total amount, remaining balance is yan, confirm payment natin. Okay. Yan, ayun natin dito, makikita na natin yung ating payment transaction. Ayun, 60.60. Yan. Yung nagbenta. Since ang nakalagin sa akin is yung admin, hindi yung admin yung nagbenta. Ito naman is pwede natin i-filter yung mga transaction. Kunyari, today lang. Ayan, ibig sabihin, makikita natin yung completed, walang completed.
Ayan. All methods, kunyari gusto natin makita yung cash, yung nagbenta lang ng cash, ayan. Print natin, pwede natin i-print yan. Ayan o, print. Pwede natin i-print din yan, cash. Or sa Excel din, pwede rin. Or gusto natin i-wallet lang yung gusto natin i-print. Print natin. Ayan o, nalabas na. Nakikita natin lahat ng transaction na nangyari sa buong all time. Yung nakalagay kasi all time eh. Pero gusto natin today, yan. Ganun lang. Tapos pag naman natin, pwede natin edit din. Ayan. Gusto natin baguhin yung customer na nagbayad. Hindi siya pala nagbayad. Okay, pwede yung gawin. Tapos ito, generate. Ayan. So, ganun lang yun. Yung paano siya Tapos ito sa users naman is, ayan. Pwede tayo maglagay ng ng cashier. Baba dito, maglagay tayo ng bago. Cashier 1. Cashier 1. Password ay 123 na lang. Optional naman yan. Restores, ayan, save. Try natin ilagay niya cashier 1. Log out. Cashier 1. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. So makapag na yung cashier na yun, makapagbenta na. Try natin magbenta sa kanya. Ayan, may nakalagay din pag load na stock, may nakalagay na ganito. Pay is cash na lang, 30. Complete payment, okay. Punta tayo dito sa transactions. Ayan. Lagot na natin. Python, balik tayo doon sa sa PAdmin. So, siya yung nagbenta. Ayan, makikita na natin. Cashier 1. Yan. Ganun lang sa stores, naman. Tapos ito naman is pwede natin pwede nating edit yung username natin, yung pinakang natin, yung RFID, kung anong pangalan ng store ito, yung address, ayan, nakalagay dito, ayan, yung TIN ID, password, current password. Then dito is yung bot naman, kunyari gusto natin mag-add ng bot, ayan. Yun namang pag-add ng bot is per product ang nilagay ko. So ibig sabihin ito, 12% may bot is may bot natin ito. Kunyari ito, fishball, may bot 12%. And i-check nyo lang 'yon. Pag naka-check yan, ibig sabihin yung 12% na bot is maa-add dun sa cost ng price ng product. Bawa ito ay 5 piso lang. Since may 12% bot yan, punta tayo dito sa POS, fishball. Ayan, magiging 5.60. Ikukunin nung mag-a-add siya ng 12% sa total cost ng product. Kaya magiging 5.60. Pag print natin yan is may malabas ng bot din. Punta tayo dito sa admin panel ulit. Balik tayo. Ayan. So tapos na tayo dito sa admin panel. Tara tayo dito sa POS. Yan is nagana yan via barcode at saka saka RFID. Since maraming nakasaksak sa aking PC, hindi ko ma-i-implement sa inyo ngayon. Pero yun, ganun nga. Drinks. Ayan. Okay. So pag yung product is walang stock, hindi siya mag-a-appear dito. Or naka-block. So paano ba tayo magkakandak ng sales? So delete mo natin to, void. So pipindot lang tayo dito, pinaka-simple lang. Kunyari all, milk tea. Ito lang natin. Pag may variant siya, may malabas na other page pa small or medium. Pero pag wala naman, katulad dito, diretso na yan. Revolve natin. Okay, sa milk tea o is dalawa, yan, isa tayo. Or tayo isa. Ito naman, naglagay ako dito dalawa sa gilid para kung nagmamadali kayo, kung ano yung last selected na product, halimbawa ito, yan, ma-adjust natin yan, gamit itong plus minus. Okay. So pag minus natin yan, yung mawala, product lahat. Ganun lang yan. Yung last product lang yung last yan, yung naka-highlight lang, maba-minus at mapa-plus. So ayan, try natin, i-pay na. Pay. Cash and RFID wallet. So ito nga ang ginawa ko, yung RFID. Pag RFID is yung sa symbol natin, natin RFID, tapos automatic naman na yan. And makikita natin yung payment.
Confirm payment natin. Okay, magkano na lang yung balance ng customer? 1,085. Tandaan natin yan. Tapos ayan, pagpunta natin dito, pag napagkanda, paano naman kung gusto natin i-return? So, punta tayo dito sa transaction. Kung natin i-return to, pinutin lang natin ito copy. Ayan, copy. Since touchscreen yun, di pipinutin nyo lang itong icon na to. Touch icon, yan. Natin i-return, refund. Tapos, i-paste lang natin dito. Okay, search. Ayan. Sa pag-ano naman is, since may plus 1 lahat yan, ibig sabihin, pag may 1 yan, mare-return lahat. Pero ang gagawin mo yan, para gusto mo lang, custom. Kanyari, gusto mo lang small lang i-return. Ay di gagawin mo 0 yung medium. Para yung milty lang na small lang mare-return. Ayan. Kaya di kaninong transaction na ito yan. Ayan, balance. Kaninong mare-refund. Ayan. New balance. Ayan, adjust na. Di ba kanina 10,085? Ayun ay 10,095 na. Na-adjust. Okay. Print receipt. O, skip na natin. Ganun lang. So, sa revoid naman, is yun nga, i-void mo lang. Pag na dito, is pwede mong, yan. Kasi pag ni-refresh mo yan, punta tayo dito. Hindi yan hindi yan madidelete hanggat hindi mo i-void. Yan, so, hindi yan madidelete. Kailangan mo i-void yan. Para malaman na i-void yung transaction. Punta tayo dito sa sa sales report is malalaman mo kung ilan na yung sales. Ayan. Sales lang store nyo. Ayan. Quantity, yan, user, admin, depression. Pwede pag print mo tong report nito, ang ipiprint yan is yung barcode, yung sa thermal printer, hindi yung katulad tong kanina. Yan, ascending, sorting, quantity. Okay, sortin natin. Session na. Tapos dito naman, punta tayo dito sa settings is katulad lang din ng kanina sa admin, naka-disable yung printer. Ayan. Pwede nating i-X yan. X58. Ayan. Pwede mamili tayo ng printer. Then dito naman, punta tayo sa admin panel. Kasi nga, may admin panel yan pag admin yung ilalagay natin. Pero pag yung cashier, walang admin panel. Dito naman tayo sa lock POS. Pag pinili natin ng lock is maglalak yung system. Ayan. Kailangan mo, kunyari magbabanya tayo, is kailangan iwan natin yung POS nakabukas. Siyempre, natin yan. Kailangan wala makaka-access niyan. So, tayo lang dapat. So, yan. Yan dito. Ang way lang yan is mag-logout ka o i-login mo ulit. Yan. So, ate RFID para magbukas ulit. Yan. So, hindi natin. Ayun, kahit enter natin, kailangan yung RFID ng admin, which is yung 111. Yan. Dito naman is pwede rin yung cashier maglagay ng tawag dito. Mag-check ng balance ng student kung kaya afford pa ba niya 'yon. Yan. Kunyari ito. Ay, wait lang. Kung afford pa ba niya. Kunyari RFID sample natin. Ayan, kung afford pa ba niya yan. Ayan, makikita mo na yung balance. Pwede mo i-print din yung balance sa student. Tapos yung cash in naman, over the counter cash in, ayan. Kaya pwede kang maglagay, kunyari 20 pesos. Gusto mo mag-cash in na 20 pesos, advance. Ayan, balance natin. Ayan, may dagdag 20 pesos na. So, ganun lang yung ganun lang yung pagka-cash in. So, logout na natin. So, ganun lang yung yung buong process po ng POS.